Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito muli tayo dumulog sa ating Panginoon sa altar ng ating pong Santa Misa upang tayo po'y mag-alay ng ating pagsamba, ng ating pasalamat at gayon din ng lahat ng ating mga dalangin at mga pangangailangan. Hindi lang po yung sa atin, kung hindi gayon din sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, at lalo pa nga po sa buong mundo na nangangailangan ngayon ng kapayapaan. At upang tayong lahat ay marapat gumanap at makisa sa banal na pagdiriwang, atin po munang buong kahabaang loob na aminin ang ating mga nagawang pagkukulang laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo pong laging naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapagligtas sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nananalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Hallelujah,
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamahinga na lamang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang pinagpala pong Lunes sa inyo, mga minamahal na kapatid. Speaking po of mundo, noon pong 2013, mayroon pong isang balitang lumabas, no? Na medyo po nakatawag ng pansin ng maraming tao. Ano po yung laman ng balita? Yung balita pong ito, mayroon pong isang lalaki ang nakoma. Siya po ay biglang hinimatay at hindi na po nagising, no? Katunayan, halos mahigit 1 taon yung laking ito ay hindi nagising. Nung inimbestigahan, ano po ang dahilan kung bakit po siya nakoma? Ang sabi raw po, halos 1 linggo yung mamang ito, 30 years old lang po siya. 1 linggo, hindi po siya natulog. For almost 1 week, walang tulog-tulog. Ang ginawa daw po niya, pakape-kape lang siya, kape ng kape at basa ng basa. Nung tanungin, ano ba yung kanyang pinagkaabalahang basahin? Ang sabi raw po ng mga nakakita, abalang-abala siyang magbasa ng mga libro na nagtuturo kung paano kumita, kung paano maging successful sa negosyo. Kung kaya nga po, walang tulugan. Gusto niyang matuto, malaman ang lahat ng bagay kung paano po yumaman. In short, kung kaya po, sa kasamang pala, dahil ayaw matulog, siya po'y nakoma. At yung mga doktor po, after 1 year, sabi halos susukuan na siya kasi ayaw niyang magising. Nanong po yung pamilya ng lalaking ito,
Sabi, ano ba yung kanyang talagang pinagkakabalahan ng panahon na siguro, sabi nga ng mga doktor, yung memory daw ng tao, yung memory, yung alaala, baka pag kanyang marinig, maamoy, siya po ay magising kasi nga naman yung memory daw ay napakalakas na stimulus para yung kanyang alaala parang mag-jump start, no? Pag mayroong amoy o marinig, no? Ang sabi ng pamilya, nako, wala po talaga, Dok. No? Basa lang ng basa, gusto lang lamang niyang kumita. Isa po sa mga nurses nagkaroon ng idea kung paano po baka sakaling magising. Ang ginawa po, kumuha po ng pera, nilukot sa kanyang tenga, at pinaamoy sa kanyang ilong. Maniwala kahit sa hindi, nagising po yung mama. Baka po akala nyo, joke-joke ito ha. Totoo po ito, sister, brothers ha. Totoo po, nakaamoy ng pera yung mama nagising. Ganoon katindi yung kanyang pangangailangan po sa pera. Kung kaya nga po mga minamahal, ngayon pong araw na ito, sa Ebanghelyo, yan po ang pahal ng Panginoon. Mag-iingat kayo. Baka kayo'y maginang sakim sa kayamanan o sa pera. Kung kaya ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, mayroong isang mama na ang akala niya, ang yaman-yaman niya na, lahat ng bagay, yung pera niya, napakalaki na. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hangal, mamayang gabi, babawian ka ng buhay. Akala mo yung pera mong yan, habang buhay, i-enjoy mo yan, mamayang gabi, wala ka ng buhay. Ano ang mangyayari sa pera mo? Saan yan mo punta? Akala mo, ma-enjoy mo pa? Mga minamahal na kapatid, of course, ang ating ebanghelyo ay hindi mo para tayo takutin. Mamayang gabi, lagot kayo. Hindi po. Yung ebanghelyo pong ito ay para po paalala sa atin na tayo nasa mundo, hindi para po tayo'y kumita lamang ng pera. Para magpayaman lamang. Hindi po yan ang dahilan ng ating pag-iral sa buhay na ito. Hindi po yan ang dahilan kung bakit ikaw ay humihinga para lamang magpayaman, magkaroon ng pera. Ingat ka, baka ikaw ay maging sakim o kaya ganid. Alam po ninyo, sa turo po ng Catholic Church o yung katekismo ng Simbahang Katolika, yun pong greed, kasakiman, ay isa po doon sa 7 deadly sins. 7 na nakamamatay na mga kasalanan. Isa po ang pagkaganid, pagkasakim, o sa English, greed. Mag-iingat kayo. Nakamamatay po ito mula sa kasakiman, nagsasanga-sanga yung maraming pagkakasala na maaaring maging sanhi. Hindi lang po ng kamatayan ng katawan mo, ang mas nakalungkot, kamatayan ng inyong kaluluwa. Kung kaya nga po ang paalala ng simbahan, pag ikaw ay naging sakim, mag-iingat ka. Pero po, even po, beyond the church, ang mga psychologist po, no? Psychologists would even say, yan po ay isang mental problem. Pag ikaw ay greedy, sakim o makasarili, yan po ay isang problema sa pag-iisip. Katunayan, ang sabi ng mga psychologist, mayroong mga manifestations when you see, pag yung mga taong ito, ganyan na ang ginagawa. Kung tayo mismo, ganyan na ang ginagawa, nako, may problema ka sa utak. Greed is a mental problem. Ang sabi raw, unang-una, pag ang tao, palagi daw, ang kanyang sentence, palagi ang laman ay, ako, akin, me, mine, myself. That is a sign of selfishness. And that can be a sign of greed. Pag tayo nagkukwentuhan, may mga taong parabang, pag ba ibang taong maganda ang nangyari, kailangang bumida rin siya. Hindi pwedeng siya lang magaling. Ako nga eh. No? Wala yan sa lolo ko. Mga banat na dapat siya yung bida. That is a sign of mental problem. That may be a sign of greed. Pangalawa po ang sabi,
May mga tao po, they become compulsive in acquiring and getting things. Para bang hindi makontrol. Kailangan pag makita niya, gusto ko rin yan. Bibili rin ako niyan. Ang mga nakakalungkot pa, kukunin ko yan. May mga tao po, para bang may mga gamit sa kwarto, hindi naman ginagamit na yung kwarto, mukha ng bodega. Kuha ng kuha, ipon ng ipon, bili ng bili. Pagdating sa bahay, nakatambak lang. That is a sign of greediness. Gusto lang magkaroon. Hindi naman kailangan, hindi naman ginagamit. Ikatlo, ang mas masahol pa dyan, may mga taong gustong makuha yung mga gamit, pero pag hindi niya makuha, ang gusto niya, walang ibang makakakuha niyan. Again, that is a serious sign. Pag hindi mo pakinabangan, walang ibang makikinabang niyan. That is a sign of greed. Ikaapat daw, may mga tao, puro na namang reklamo. No? Yung anumang okasyon ng mayroon, anumang bagay mayroon, palagi siyang magre-reklamo. Kailangan niyang ipakita na hindi maganda yung bagay na mayroon siya. Hindi maganda yung bagay na ibinigay sa kanya. Kulang yan. Mali yan. Mareklamo. At huling-huli po, isa raw pong sign na greedy ang isang tao. Palagi siyang nanglalait. Hala, mamupanglait yan, ano? Yan pala ay sign of mental problem. Mapanglait daw. Palagi lang nakikita yung mali, yung hindi maganda. They are never appreciative of things. Yan daw po ay mental sign. Sign siya ng mental problem po ng tao. And yes, it's also a sign of greed. Kung kaya nga po, maganda, ngayon pong araw na ito, as we reflect on greed, kasakiman, pagiging ganid o gahaman, ano po ba ang paraan na pag maramdaman mo na parang may ganito akong mga manifestations, Father, parang kinabahan ako, ang lakas ko pa namang lait, ang lakas ko din magtawa ng ibang tao. Minsan, pag ako'y lumalakad sa mall, pag minakita ako, uy, bago yan, bibili ako niyan. Pag uwi namin sa bahay, makita ko yung bahay namin, ang daming gamit, ang daming bagay na hindi naman nagamit. Inaalikabok na lang, nasira na lang, hindi pa nagagamit. Alam, minsan yung mga nanay, mga tatay po, mga baso, no? Mga kutsara sa taas, pag kinuha mo, gagamitin yan. Pag may bisita lang tayo niyan, gagamitin yan, ha? Eh, ilang taon na walang gumagamit. Delikado pala po yan. Kung kaya ngayong araw pong ito, it is good for us to be reminded how to address yun pong greed, no? It can be a psychological problem. Unang-unang, ang sabi raw pala, mga minamahal na kapatandaan po natin, yes, greed can be a mental problem. But ang tao daw po palagi, mayroong kalayaan. Kung gugustuhin mo, kung pipiliin mo, pwede kang tumanggi, pwede kang magpigil. Ikaw ay tao. Ikaw ay nilikha ng Diyos na malaya at marunong. Kung gugustuhin mo, pwede kang tumanggi. Naalala ko po, one time, dito yung mga brothers, mga lalaki, no? One time, may nagsabi sa akin, Father, kasi may nang-aakit sa akin eh. May nang-aakit daw sa kanya. Eh, Father, medyo maitsura. Bata pa, Father. Eh, lumalapit sa akin. Gusto lang ba maging gwapo ako? Sabi sa akin, wow, ikaw na ang gwapo. Sabi sa akin, Father, kung yung palay lumalapit na sa manok, hindi mo ba yung tutukain? Ang sabi ko sa kanya, Brother, manok ka ba? Manok ka ba? Tayo po ay tao. Tayo po ay may pag-iisip at tayo po ay mayroong kalayaan. Kung gugustuhin natin, pwede po tayong tumanggi.
Yun po yung una. Always remember, God made us free. Ang sabi nga daw po, yung ating kalayaan, yan daw po yung isa sa mga ingredients why we say, we are made in the image and likeness of God. Wangis tayo ng Diyos dahil po tayo po ay malaya kung paano po ang Diyos ay malaya. Ikalawa, ang sabi raw, for one to overcome greed, kailangan daw po every day matuto kang magpasalamat. Ang tao pong nagpasalamat ay mga tao pong nakikitang may mga magandang bagay siyang tinanggap mula sa Diyos, mula sa kanyang kapwa. May mga magandang bagay sa kanyang buhay na dapat ma-appreciate niya at ipagpasalamat. Dahil daw po ang taong hindi marunong magpasalamat ay hindi kailanman kontento. Ang tao daw pong hindi marunong pasalamat, kailanman hindi magiging masaya. Kasi po, ang nakikita, yung kulang, yung wala. When we are thankful, pag tayo po ay madalas nagpasalamat sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating mga magulang, sa mga tao sa ating paligid, we become more contented. And yes, we can be happy. Magpapasalamat po lagi tayo. Katunayan po ang misa, ang Eucharistia. Ito po ay pagpapasalamat. Hindi lang po ito paghingi sa Diyos. Ang Eucharistia, it is a thanksgiving for God's goodness. At huling-huli po mga minamahal na kapatid, of course, there are many ways for us to avoid greediness and overcome yung pagiging pong ganid o sakim. Pero tatlo po ang aking pong nais i-share po sa atin. Huling-huli po, of course, yun pong palaging pananalangin. Ang atin pong kalooban minsan mahina, ang atin pong isip na kalimot po tayo. Kung kaya, kailangan na kailangan po ang grasya ng Diyos. Kung kaya nga po, prayer is a big factor for one to be happy. In prayer, tayo po yung kapasalamat, but also in prayer, tayo po yung humihingi sa grasya ng Diyos na palagi tayong maging masaya. Sa Ebanghelyo pong ating narinig, mga minamahal na kapatid, ating pong narinig ang isang tao na para bang content na sa buhay. Akala niya, masaya na siya. Kailangan ko na ng malaking paglalagyan ng mga ari-arian ko, ng aking mga ani, kasi masaya na ako. Kakain, iinom, magpapakasaya na lamang ako. Pero po, we all know, ang mga tao pong nagkasaya palagi, na akala lahat nariyan na. Bukas, makalawa, pagising niyan, ano kaya ang pwede kong bilhin? Ano kaya ang pwede kong makuha? Palagi yan, maghahambing sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa. Bakit siya mayroon? Bakit ako wala? Kung kaya nga po, kailangan po ang grasya ng Diyos para po ang tao ay pumayapa. Sa huli po, I always remind people, yun pong sinabi ni San Agustin. Ang sabi po niya, ang puso ng tao, it will always be restless until it rests in God. Hanggat hindi po humahantong ang puso ng tao sa Diyos, hindi po ito mapayapa. Palagi itong aligaga, nag-iisip, nagwo-worry, ang dami pong gusto, kasi nga naman hindi siya makontento. Pero pag ang puso po ng tao ay mauwi sa Diyos, mapahinga sa Diyos, ang kanyang buong pagkatao nagkakaroon ng kapahingahan, nagiging kontento at nagiging masaya. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw na ito, tayong lahat pinapaalahanan ng banta ng pagkakasalang dulot ng pagiging sakim, greed. Nawa po, maging conscious po tayo. Ang pagkakasala pong ito'y nakamamatay. Nawa po, tayong lahat muling mapaalahanan, maraming bagay tayong pwede at dapat na dapat ipagpasalamat.
sa Diyos. Amen. Mga minamahal na kapatid, may panalig na walang maliw na pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan po natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ang atin pong dalangin, Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway biyayaan ng awa ng Panginoon, ng liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan ng ating puso, atin ngayong idulog sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at kahilingan at kayon din po ang mga intensyon ng mga taong ating pinangakuan ng ating dasal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo po kaming may mga panagutang gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga minamahal na kapatid na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo pong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at narangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inuming, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat at tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay Santo Papa ni Honesto na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong aalahanin, Ama, ang mga kapatid naming nahimlay,
na may pag-asa pong silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-lisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Tayo pong lahat maraming hinahangad sa ating buhay, pero ang Diyos lamang po talaga ang ating pangangailangan. Kung kaya buong ating puso at may pagtitiwala sa Diyos, tayo humingi ng ating makakain sa araw-araw at ang lahat ng biyayang nais ibigay ng Diyos sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala pong aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming kapagligtas na si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat, inyo rin pong sinasabi ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo, Panginoon, ang aming pananampalataya at wag nawa po ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan.
Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo pong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Isang Diyos. tagpalang Lunes po sa ating lahat.